Ang akusado apelant na si Joel Lamarosa ay 21 years old at nasa high school pa lamang nang sampahan siya ng krimen ng panggagahasa ni Elena Andaya, isang hindi nag-aaral na 18 years old na babae sa baryo. Ang impormasyong sinasabi na noong o tungkol sa buwan ng Pebrero 1993 sa munisipalidad ng Tagudin, lalawigan ng Ilocos Sur. At sa loob ng jurisdiction nitong kagalang-galangan na hukuman, ang nabanggit sa itaas na akusado ay nagkaroon noon at doon nagkusa, labag sa batas at feloniously ay nagkaroon ng karnal na kaalaman ng isang Elena Andaya sa pamamagitan ng pwersa at labag sa kalooban at pahintulot ng huli. At sa katotohanan, nakapwa nakatira sina Joel at Elena sa Tukib Ambalayat, Tagudin, Ilocos Sur na ang kanilang mga bahay ay humigit kumulang 60 metro ang layo na pinaghihiwalay ng mga halamang saging at puno ng malunggay. May iba pa silang kapitbahay na ilang metro ang layo sa isa't isa. Sa araw, si Elena ay nananatili sa bahay habang ang kanyang kapatid ay nag-aaral at ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa bukid. Noong Agosto 1993, napansin ng ina ni Elena na ang kanyang anak na babae ay lumalaki ng hindi karaniwan. Naalarma at dinala niya si Elena sa doktor na malaman 6 na buwan buntis si Elena. Sa galit, inireklamo ng ina ni Elena ang mga opisyal ng barangay at ang alkalde na ginahasa ang kanyang anak. Tinuro niya si Joel bilang salarin. Pagkatapos ay dinala niya si Elena sa himpilan ng pulisya para formal na kasuhan ng paggagahasa si Joel. Sa kanyang sinumpaang salaysay noong Agosto 10, 1993 at sa kanyang testimonya sa korte, inangkin ni Elena na noong Pebrero 1993 pumunta si Joel Lamarosa sa kanilang bahay at nakipagtalik sa kanya ng labag sa kanyang kalooban at bilang resulta nito nabuntis siya. Sa cross-examination, tinanong si Elena kung kilala niya ang isang tiyak na Fortune. Inamin niya na kilala niya siya at ginawang mga sumusunod na paghahayag. Madam Elena, totoo bang naipagtali ka kay Fortune? Totoo, sir. At may namamagitan sa inyo? Meron, sir. Kailangan naipagtali kay Fortune? Hindi ko na pong maalala, sir. Hindi ba, Madam Elena, nangyari yan bago pumunta si Joel Lamarosa sa inyong bahay gaya ng patotoo mo kanina? Totoo po, sir. Inamin din ni Elena na nagkaroon sila ng pagtatalik ni Fortune sa tabing ilog. Maaaring itanggi ni Joel Lamarso ang panggagahasa kay Elena. Pinatotohanan niya na sa oras ng pagsampa ng reklamo, nag-aaral siya sa Tagudin General Comprehensive High School. Dahil hindi madaling puntahan ang kanyang bahay mula sa paaralan, nanatili siya sa boarding house ng isang Leonor Sanchez sa Quirino, Tagudin. Umuuwi lamang siya tuwing katapusan ng linggo. Bumabalik sa kanyang boarding house paglinggo ng hapon. Naalala ni Joel ang pag-uwi ng 3 beses noong buwan ng Pebrero 1993 na mangyari ang sinasabing panggagahasa. Ipinagdiwang ang kanyang kapatid na babae ang kanyang kaarawan noong Pebrero 17, araw ng Sabado. Inamin niyang nakita niya si Elena ng 1 beses sa buwang iyon, nang sila ng kanyang kapatid ay nagsisibak ng kahoy. Hindi niya ito gayunpaman
makipag-usap sa kanya, lalo na hindi hiniwakan siya. Kilala ni Joel si Fortune at makikita niya itong naliligo sa ilog kung saan naglalaba si Elena. Iginiit niya na si Fortune ang ama ng anak ni Elena. Tila hinatulan ng trial court na nagkasala si Joel ng panggagahasa. Batay lamang sa testimonya ni Elena. Kaya lumitaw mula sa mga talaan na ang dalawang tao ay dapat ituring na may kagawan ng panggagahasa. Kung ito ay maaaring tawagin matatandaang. Gayunpaman, si Joel Lamarso ang itinuro ni Elena na gumahasa sa kanya noong Pebrero at kung saan siya nagkaroon ng anak. Walang sino man ang maaaring magtanong sa katotohanan na sinabi niya ito sa kanyang patotoo sa harap ng korte. Ang simpleng pagtuturo sa akusado bilang may kagagawan ay hindi sapat upang itatag ang krimen ng panggagahasa. Kailangan may malinaw at nakakumbinsi na ebidensya na magpapatunay na aligasyon na ang taong kinasuhan ay may kamal na kaalaman sa nagrereklamo laban sa kanyang kalooban. Sa kaso ng korte, ang testimonya ni Elena ang tanging batayan. Ang paghatol ng korte sa paglilitis ay nabigong makumbinsi sa amin na ginahasa nga ni Joel si Elena. Nang ilang araw, ang akto ng panggagahasa nagbigay ng impresyon si Elena na siya ay handa at kusang biktima. Kaya naman, nang pumasok si Joel sa kanilang bahay, binuhat niya ako. Pagkatapos, hiniga niya ako, sir, sa isang kawayang higaan, sir, sa aming bakuran. Pwede ko bang malaman kung paano niya ito ginawa sa'yo? Nagpumiglas po ako sir at nanlaban pero hindi po kinaya at nakuha niya ang kagustuhan niya sa akin. At yun, wala na akong nagawa. Maaari ko bang gawin nito ng talaan? Yung pagpahig ng saksi, tumawa ng sumagot siya ng oo sa tanong. Sa krimen ng panggagahasa, di umano ay ginawa sa pamamagitan ng pwersa. Kinakailangan para sa prosecution na itatag na ang elemento ng pagiging kusang loob sa bahagi ng biktima ay ganap na kulang. Ang isang tao ay hindi maaring pilitin na makipagtalik at kasabay nito ay i-enjoy ito. Ito ay sadya, hindi natural at hindi naayon sa karaniwang karanasan ng tao. Madam Elena, bakit hindi ka nagsampa ng rape laban kay Fortune? Hindi po ako nagsampa sir kasi may kagustuhan naman po na nangyari sa pamamagitan namin dalawa at wala po kaming buong anak. Pero nang nalaman ng pena sa Labondes ka, tinuro mo si Joel Lamarosa. Opo, Ginoo. At bakit di mo tinuro si Fortune bilang ama ng anak na dinadala? Hindi sir dahil hindi niya ito anak at bukod pa rito ay hindi niya ito kamukha. Kaya ang dahilan kung bakit may tinuro si Joel Lamarosa bilang ama ng iyong anak ay dahil may mga anak na pagkakatulad siya kay Joel Lamarosa, hindi ba? Oo, Ginoo. Ang panggagahasa ay tinutukoy sa ilalim ng Artikulo 335 ng Revised Penal Code bilang pagkakaroon ng karnal na kaalaman sa isang babae sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa o pananakot, o kapag siya ay pinagkaitan ng katuwiran o kung hindi man ay walang malay, o kapag ang babae ay wala pang 12 anyos. Ang pagbubuntis ay tiyak na hindi elemento ng krimen. Gayunpaman, halatang naiiskandalo at napahiya sa hindi may paliwanag na pagbubuntis ni Elena ang kanyang pamilya. Paano nalaman ng nanay mo na ginasa ka, Madam Elena? Dahil kapansin-pansin po na ang aking dibdib ay lumalaki na at ang aking tiyan. Ang ginawa ni Elena matapos ang umano'y panggagahasa ay lumalabas at taliwas sa natural na reaksyon ng isang babaeng nagagalit at ninakawan ng kanyang karangalan.
Hindi siya kailanman nakadama ng galit, kahiyaan o nasaktan gaya ng isang babae na ang kabutihan ay nilabag. Sa katunayan, siya ay nanatiling palakaibigan kay Joel at pumupunta sa bukid kasama siya. Pagkatapos ay umano'y panggagahasan noong Pebrero 1993. Ang pag-uugali ng biktima kaagad pagkatapos ng hindi umano'y pag-atake sa kanya ay pinakamahalaga upang maitaguyod ang katotohanan o kamalian ng akusasyon sa panggagahasa. Sa kaso na pinag-uukulan, tila hindi natural ang ugali ni Elena para sa isang tao na di umano ay dumaan sa isang malagim na karanasan. Ang kaso ng panggagahasa ay isang seryosong bagay na may masamang kahiratnan para sa akusado at sa reklamo. Dahil sa kasong ito, kinakailangan ni Joel Lamarosa na huminto sa kanyang pag-aaral at maaring habang buhay siyang mamuhay sa stigma ng pagiging rapist. Bagamat hindi natin may babalik sa kanya ang kanyang nawawalang kabataan, gayunpaman maaari nating ipaabot sa kanya ang hustisyang ipinagkait sa kanya noong siya ay maling inakasuhan at hinatulan sa ibaba ng mapanghimagsik na krimen sa panggagahasa, kung saan ang desisyong inapela ay binalikad at itinatabi at ang akusadong apelant na si Joel Lamarosa ay tinatawala sa paratang laban sa kanya. Ang kanyang agarang paglaya ay inutos maliban kung siya ay nakulong para sa anumang iba pang legal o wastong dahilan.